Hallelujah. Magandang hapon sa inyong mga kapatid. Narito na naman ako, ginamit ng Panginoon sa YouTube upang ibahagi sa inyo ang kanyang mensahe dito sa YouTube, Facebook, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo ako, Panginoon, bigyan mo ako kalamang karunungan na nagmumula sa iyo. Patawarin mo ako sa nagawa kong pagkukulang. Kayo, Panginoon, ang mangusap sa aking mga labi at isip, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, kaalamang karunungan na nagmula sa iyo. Upang, Panginoon, kayo, Panginoon, magsalita sa aking mga labi upang evangelist ang mga salita mo sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah. Gamitin, Panginoon, ang YouTube ito at Facebook na marami mga tao tumanggap sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Itong mahal na araw na ito. Hallelujah. Ama, purihin ka. Kilain ka, Panginoon. Nandito ako, mga kapatid, sa buong mundo. Hallelujah. Namit na naman ako ng Lord. Dahil ngayon, mahal na araw. Hallelujah. Siguro naman. Hallelujah. Pag narinig ninyo itong mensahe ng Panginoon na ipaparating sa inyo, tumanggap na kayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay naghirap sa krus para sa atin mga kasalanan. Tinubos tayo ng Panginoon para tayo ay maligtas. Ang topic po natin sa Juan chapter 3 verse 15 hanggang 16. Introduction muna. Ang mga talatang tumutukoy sa pagtanggap sa Diyos at pagbabago ay matatagpuan sa mga sumusunod na kabanata at talata sa Biblia. Hallelujah. Letter E, mga talata kung tungkol sa pagtanggap ng mga tao sa buong mundo sa ating Panginoon. Una, makita po natin sa Juan chapter 3 verse 15 hanggang 16. Sabi doon, hallelujah, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Makikita, basahin po ninyo yan sa Juan chapter 3 verse 15 hanggang 16. Hallelujah. Pangalawa, makita po natin sa Roma chapter 10 verse 9 hanggang 10. Sapagkat kung ipinahayag mo ang inyong pananampalataya sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mampalataya ka sa inyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Yan. Parito ang anak ng Diyos sa mundo para tubusin ang mga taong makasalanan dito sa mundo, dahil mahal ng Panginoon ang mga tao sa mundo. Ayaw ng Panginoon nga magkasala. Ayaw ng Panginoon mapahamak. Kaya ang isa-isa niyang anak dinala dito sa mundo para iligtas tayo. Naghirap ang Panginoon sa krus, mabigat nga kanyang pinapasan sa mga kasalanan ng tao sa mundo. Kaya tayo naman, mga kapatid, kung sino man makarinig nito, hallelujah, tanggapin na natin ang Panginoon sa atin mga buhay at pagsisihan na ninyo ang mga nagawa niyong kasalanan para gumaan ang krus nga pinapasan ng ating Panginoon. Hallelujah. Siya ay nagpasa ng krus, hallelujah, dahil sa atin, hanggang sa siya napako, namatay sa krus at tayo naligtas. Hallelujah. Sa letter B, mga talata tungkol sa pagbabago at pagsisisi sa lahat mong pagkakasala. Yan. Pagsisihan daw po natin ang ating mga kasalanan at tanggapin natin ang ating Panginoon at tayo po ay magbago na. Hallelujah. Ito po araw ng mahal na araw. Nawa, kung sino man ang makarinig nito, tanggapin na ninyong Panginoon. Tulungan natin ang Panginoon sa kanyang paghihirap. Sa
pag kayo'y tumanggap sa ating Panginoon, gagaan ang cross nga pinapasa ng ating Panginoon. At huwag kayo yung magpasarap sa buhay sa mahal na araw na ito. Ang gawin ninyo, magbasa kayo ng Biblia, manalangin kayo, at kung sino man gusto tumanggap sa Panginoon, tanggapin na ninyo. Kasi ang Panginoon naghirap sa cross ng dahil sa mga kasalanan ng tao sa mundo. Hallelujah. Maawa kayo sa Panginoon. Hallelujah. Makikita po natin, number 1, makita po natin ito uli sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Kaya't kung ang sinong mang na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Siya ay bago na at naligtas na. Yan, pag tinanggap daw natin ang ating Panginoon sa ating puso, tayo'y bago na. Tayo naligtas na. Wala na yung dati natin pagkaluma, tayo'y bago na kasi tinanggap na natin ang Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, sa buong mundo ito, hindi lang sa isa, kundi sa buong mundo, sa mga tao lahat. Tanggapin na ninyo ang Panginoon kasi para maligtas kayo sa mga kasalanan ng mga nagawa ninyo. Hallelujah. Number 2, makita po natin sa Gawa, chapter 3, verse 19. Ang sabi doon, kaya't magsisi na kayo at magbalik loob upang ang inyong mga kasalanan ay mapatawad ng ating Panginoon. Yan, magbalik loob na daw tayo sa Panginoon. Mga kapatid, kung sino man ang makarinig nito, magbalik loob na kayo sa Panginoon, pagsisiyan na ninyo ang mga kasalanan ninyo para kayo ay mabigyan ng panibagong buhay, hindi na kayo magsakasala. Hallelujah. Pag tinanggap ninyo ang Panginoon sa oras na ito, nawa, wag na kayo bumalik sa kasalanan kasi kayo'y malinis na, inalis ng kasalanan, pinatawad na kayo ng ating Panginoon. Letter C. Hallelujah. Mga talata tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa mundo. Yan, mahal na mahal ng Panginoon ang mga tao sa buong mundo. Nandyan ang pag-ibig niya sa atin. Hindi tayo pinabayaan, hindi tayo mapapahamak, kaya naghirap ang Panginoon sa atin mga kasalanan. Tinubos tayo ng ating Panginoon sa atin mga kasalanan. Siya nagpasa ng krus nga mabigat, nga dapat tayo ang magpasan ng krus na yun dahil sa atin nagmula ang kasalanan. Sa mga tao sa mundo, nagmula ang kasalanan, hindi sa Panginoon. Kaya napakabuti ng Panginoon, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Siya nagdala ng krus na mabigat para tayo ay maligtas. Amen. Hallelujah. At number 1 na makita po natin ito sa unang Juan, chapter 4, verse 8. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang sinuman nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Yan. Kung tayo daw po ay nananatili sa ating Panginoon, ang Panginoon din daw nananatili sa atin. Hindi tayo pababayaan. Lahat ng mga pagsubok ibigay natin sa ating Panginoon. Siya ang lulutas, siya ang hahawak sa ating problema at tutulungan tayo, hindi tayo madaig sa mga pagsubok sa buhay. At ang Panginoon ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang magliligtas sa atin. Kung mayroon man kayo pagsubok mga kapatid, isurrender na nyo sa Panginoon. Kung mayroon man kayo kasalanan nga matindi, isurrender na nyo sa Panginoon. Pagsisiyan na ninyo ang mga nagawa nyong kasalanan. Nakikita kayo ng Panginoon. Kung ano mga pinagagawa nyong kasalanan, kaya isurrender na nyo sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nagdanas ng hirap ng dahil sa atin. Siya ay pinaghampas ng mga Hudyo. Siya ay pinagpapalo ng mga Hudyo.
Dapat tayo ay paluin, pero ang Panginoon ang sumalo sa atin. Hindi tayo napahamak dahil mahal na mahal ng Panginoon ang mga tao sa mundo. Kaya lang ang mga tao sa mundo ay matigas ang mga ulo. Kahit naririnig na niya ang mga salita ng Diyos, ayaw pa rin nila tanggapin. Kaya mga kapatid, maawa kayo sa sarili ninyo. Magbagong buhay na kayo mga kapatid. Para ang Diyos ay manatili sa inyong buhay. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Tumawag lang kayo at pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Hallelujah. Kung kayo nakarinig ng salitang ito, pwede nyo tanggapin ang Panginoon. Tutulungan ko kayo. Ipapanalangin ko kayo. Ngayon, dito tayo magwawakas. Sa pangalawa, makita po natin sa Efeso chapter 2 verse 4 hanggang 5. Sabi dito, ngunit ang Diyos na mayaman sa awa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na ipinakita niya sa atin. Kahit na tayo'y mga patay sa atin mga kasalanan, tayo'y binuhay na kasama ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yan, nandito po yung kasaganaan ng Panginoon nga ibinigay sa atin. Tayo noon mga patay sa kasalanan. Wala tayo buhay. Tayo makasalanan. Pero nung dumating ang Panginoon sa buhay natin, nagkaroon tayo ng kaginhawaan. Nagkaroon tayo ng liwanag ng ating buhay. Hallelujah. Sabi din dito, sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong tanggapin si Kristo ngayon din sa panalangin. Yan. Hallelujah. Ituloy ko muna ito. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Alam ng Diyos ang katayuan ng inyong puso at hindi niya pinapansin ang paraan ng pagsasalita, kundi ang nilalaman ng inyong puso. Ang sumusunod ay isang mungkahing panalangin lamang. Yan. Panalangin lamang mga kapatid. Tanggapin niyo ang ating Panginoon. Ngayon, hallelujah. Kung sino man ang nais nga tanggapin ang Panginoon sa inyong buhay, kung sino nakarinig dito nga mensahe ng Panginoon pinarating sa buong mundo dahil itong mahal na araw, nais ng Panginoon nga magsisi na kayo sa mga nagawa niyong kasalanan. Hallelujah. At pumasok kayo sa kwarto ninyo at walang makakarinig na iba at ikaw lang ang makakarinig at ang Panginoon. Kayo ng Panginoon ang mag-uusap sa loob ng kwarto. Isara nyo, padlock nyo. Kung sino man ang nais nga tumanggap, pumasok kayo sa kwarto ninyo. Huwag kayo mananalangin nga pagtanggap nga mayroon kayo kasama sa bahay nga kasi madidistract lang kayo. Pumasok kayo sa kwarto nga tahimik, walang maingay, at tanggapin ninyo ang Panginoon at ang Panginoon ang mangungusap sa inyo at ang Panginoon at ikaw lamang ang makakarinig sa panalangin. Hallelujah. Sige, pumasok kayo sa kwarto ninyo at tulungan ko kayo sa panalangin at papatanggapin ko kayo. Hallelujah. Lord, narito Panginoon ang aking buhay. Ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nagsisisi po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Mula noon hanggang ngayon. Mula bata pa ako hanggang ngayon. Kung ano man mga karumihan sa aking puso't isipan, linisin mo ito, Panginoon. Hallelujah. Narito ako, Ama, nagsisisi ng buong puso sa aking mga kasalanan. Hallelujah. Panginoon Hesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas.
at Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Amen. Hallelujah. Nawa, tanggapin ninyong Panginoon sa buhay ninyo at wag na ninyo balikan ang kasalanan. Dahil tinanggap na ninyong Panginoon sa buhay ninyo sa oras na ito. Hallelujah. Kaya pagpatulong kayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mayroon pa dito isusunod. Ang panalangin bang ito ay nais ng iyong puso? Yan. Kung gayon nga, idalangin ito ngayon din at si Kristo papasok sa inyong buhay tulad ng kanyang ipinangako. Yan. Sa panalangin lang, mga kapatid, isuko ninyo ang inyong mga sarili sa ating Panginoon at tanggapin ninyo ang Panginoon sa inyong buhay, sa inyong puso. Mapapatawad kayo ng Panginoon sapagkat ang Panginoon mapagmahal sa kanyang mga anak. Hallelujah. Nawa itong mensahe ng Lord, nakarating ito sa inyo at huwag ninyo digmahin ito. Tanggapin ninyo ang Panginoon. Pumasok kayo sa kwarto ninyo at manalangin kayo. Kung anong nabigkas natin dito, sundin ninyo. Buksan nyo ang YouTube at para sumabay kayo sa panalangin. Dito sa yung tinuro dito sa pinag-aralan natin. Hallelujah. Kung nakalimutan ninyo bigkasin ang pagtanggap ninyo, buksan lang ninyo ang YouTube. Itong tungkol sa pagtanggap itong mahal na araw. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Salamat sa mga tumanggap. Kung sino man ang mga tumanggap, mag-message lang kayo sa akin. Kung ano man mga problema ninyo, na halos hindi nyo kamakayanan, mag-message lang kayo at ipapanalangin ko kayo uli. At tutulungan ko kayo sa panalangin na hindi kayo matukso, hindi kayo matukso sa kasalanan dahil tinanggap na niyo ang Panginoon. Dahil pag once nga tinanggap niyo ang Panginoon, mayroon yan manggugulo sa buhay ninyo. Kasi ang kaaway ayaw na tanggapin ang Panginoon sa buhay ninyo. Kaya magbasa kayo ng Biblia. Yan, malaking tulong yan. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, hindi kayo manghihina sa inyong pananampalataya. At kung paano tinanggap ang Panginoon sa inyong puso, magiging matatag kayo dahil nagbabasa kayo ng Biblia. Ang Biblia, yan ang ilaw ng ating buhay. Yan ang buhay natin, ang Biblia, ang kanyang mga salita. Hallelujah. Once nga tinanggap ninyo ang Panginoon sa oras na ito, magbasa na kayo ng Biblia para hindi kayo matukso, hindi kayo manghina, para lumakas lalo ang inyong pananampalataya. Dahil hindi ko naman kayo mapupuntahan, hindi ko alam mga bahay ninyo. Hallelujah, hindi ko kayo kilala. Kaya ang payo ko sa inyo, once nga tinanggap ninyo ang Panginoon sa oras na ito, magbasa na kayo araw-araw ng Biblia para yung pamilya nyo makatanggap din, mga anak nyo makakilala din sa Panginoon. Makikitang ilaw at asin sa buhay ninyo dahil tinanggap ninyo ang ating Panginoon. Kung dati masama ang mga pinagawa ninyo, mga kasalanan, kayo'y nabago na, makikitang ilaw at asin sa buhay ninyo, pati pamilya mo masasama na sa Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hanggang dito na lang. God bless you.